Oy, Pilipinas, magandang araw po sa inyo ka-coffee. Nasaan na si Tatay Digong? Bakit parang sinukuan niya na rin itong si Kibuloy? Parang bibihira na ito maglabas ng statement para suportahan ang kanyang matalik na kaibigan ba ito? O spiritual advisor na si Kibuloy na until now ay pinaghahanap pa rin? Wala na. Oy, kawawa naman itong Kingdom of Jesus Christ. Nauubusan na ito ng mga kakampi ka-coffee. Dahil ang Court of Appeals abay sinabi na null at void itong TPO, itong protection order na inisyu ng isang korte dyan sa Davao. Anong ibig sabihin yan? Biruin mo ha? Yang Davao talaga, pag dyan sa Davao, di ba nagkaroon ng kaso si Kibuloy dyan? Anong nangyari? Na-dismiss. Di ba? Kaya dapat talaga, buti na lang talaga na transfer yan sa ibang korte. Anong ibig sabihin natin dyan? Ano, may pinapaboran? Yung mga korte dyan? Bakit hindi na paparusahan si Kibuloy dyan? Ilang taon na? Bakit? Kaninong baluarte ba yan? Davao na yan. Oh, ang Court of Appeals nagsalita, void po yan, null and void. Itong naging TPO na inilabas ng isang korte dyan po sa Davao. Oh, ano to? Napahiya ang SMNI dito, napahiya ang KOJC dito dahil initially nagdiwang na sila dyan eh. 'Di ba? Nagsaya na sila dahil victory is ours daw, sabi sa kanila daw po ang victory. Eh yun naman pala, pinaasa lang kayo. Eh bakit ba? Bakit ba ganyan kayo kadikit dyan sa mga korte dyan sa Davao? Tama lang talaga na nirequest na ilipat yan sa ibang korte eh, itong kaso ni Kibuloy. Anyway, si Digong, hindi na natin siya makita. Nasaan na ba talaga to si Digong? Hindi na nagpaparamdam ito ka-coffee. Kasi busy na sa kampanya. Ayan, may sumpaan kanilang naganap ka-coffee. Teka ha, i-share ko sa inyo. May nanumpa sa kanilang partido. Ito na ang inaasikaso. Siyempre, ako, feeling ko, sa karakter ni Digong, iniisip nila na hayaan natin yan, wala na tayong magagawa dyan, let's move on. Ganyan na lang iniisip nila eh. Pinabayaan na nila itong si Kibuloy eh. Kasi wala nang gamit ito sa kanila eh. Wala na rin may tutulong sa kanila yan. Tulong financially sa kampanya eh, naka-freeze yung assets. Hindi ko alam kung paano. Baka maraming cash na nakatago yan, mga ginto o kung ano man yan. Pero siguro iniisip nila, wala na itong gamit. O sige, hayaan na natin. O ngayon, nakafocus na sila sa kampanya. Yan, nakikita nyo yan ka-coffee. 5 minutes ago ka-coffee, itong post na ito ng News 5. Yan, makikita nyo si Bato de la Rosa, si Digong, si Baste, yung isa si Robin Padilla. Ayan, nagtaasa na po ng kamay. Busy na sila sa eleksyon, kaya si Kibuloy napapabayaan na. And yung Philippine National Police, ilang araw na nandiyan sa compound. Wala sila magawa. Wala silang kakampi na. Even yung korte, nagsalita na null and void itong ginawa ka-coffee na TPO ng isang korte dyan sa Davao. O headline ng News 5, no? Formal nang nanumpa si Davao City Mayor Baste Duterte bilang miyembro ng Partido Demokratiko Pilipino. Okay, PDP. O yan, no? Naku, kung ako yung KOJC member, isang follower ako ni Kibuloy, pinapabayaan na kayo ng inaasahan ninyong kakampi dahil focus na sila dyan sa kampanya. Wala sila nagagawa, sa totoo lang. Ano nagawa nila? Maglabas ng isang statement? O nakatulong ba yan? Nakatulong ba yan sa peligro o sa pighati ng mga miyembro ng KOJC? Definitely hindi. O, kita mo ha, yan yung mga taong dapat yung inaasahan na tutulong sa inyo pero dead ba na kayo ngayon? Kasi wala na kayong gamit. Yan ang tingin nila dyan. Pinangunahan ito ng kanyang ama na si dating Pangulo Rodrigo Duterte na chairperson po ng PDP at sinaksihan ng kanilang mga kaalyado na sina Senator Bato de la Rosa at Senator Robin Padilla na Pangulo naman ng partido. Biruin mo ang presidente nila o si Robin Padilla. May balak umanong tumakbo bilang senador ang alkalde. O si Baste Duterte daw tatakbong senador. Oy, sige, boboto nyo ba yan? Grabe ha. May balak pong tumakbong senador ang alkalde sa susunod na taon. Ayan, sige. Tingnan natin kung makakuha siya ng boto. Ayan, tinatawanan lang tuloy. Yung mga reactions dito ka-coffee, tinatawanan lang itong si Baste. Kasi daw, ang plano nila dyan, yan. Itong si Baste, tatakbo daw po sa pagkasenador. And pagsapit daw po ng 2028, si Digong tatakbong vice-presidente. So, si Sara Duterte tatakbong presidente. So, ang mangyayari sa 2028, Duterte tandem ang mangyayari nila yan. Tapos, they are hoping, they are assuming na mananalo itong si Baste Duterte bilang isang senador. Diyos, anong mangyayari sa atin ito? Ay nako, ikaw ay KOJC member. Tingnan mo, pinapabayaan na kayo ng mga kakampi nyo. Walang magawa, di ba? Hanggang padala na lang ang pagkain, hanggang doon na lang yan. Hindi mo pwede sabihin na walang connection si Digong, dating presidente yan. May connection pa rin yan ka-coffee. Kung gusto niya talagang tulungan itong si Kibuloy, may magagawa siya. Pero ngayon, dead ba na?
Kasi wala nang gamit si Kibuloy, yan ang tingin niya. Ito, pag-usapan natin itong desisyon ng ito ng Court of Appeals. Ayan, nasa headline ka-coffee ng GMA News Online yan. Yung naging ruling ng Court of Appeals na dideklara po itong TPO in favor of KOJC null and void. Ibig sabihin, wala nang gamit, wala nang silbi, wala na pong visa tuloy. Wala na pong visa itong TPO na inisyu ng isang korte dyan sa Davao. The Court of Appeals in Cagayan de Oro has declared the Temporary Protection Order o TPO granted to the Kingdom of Jesus Christ as null and void, Solicitor General Minardo Guevara said Thursday. Alam mo, nakikinig ako sa SMNI, syempre nagmo-monitor din tayo dyan ka-coffee. May mga abogado sila dyan, parang yung isa Tolentino, parang Mark Tolentino ata yun, basta may isang abogado sila dyan. Kine-question nila yung ruling ng Court of Appeals. Tingnan mo ha, si Latoro yun, kine-question nila yan, mali daw po yung naging decision dyan ng Court of Appeals. Seryoso ba kayo? Mas marunong pa kayo sa Court of Appeals? Mali daw po yung naging decision. Di kayo na. Kayo na yung umupo doon sa Court of Appeals. Sige na, kayo na maging associate justices dyan. Mali na yung decision. Ano ba? Dahil hindi favorable sa inyo? Kaya iisipin nyo, mali agad yung desisyon dahil hindi naging favorable sa inyo. Nako. Sige, takbo kayo ng Korte Suprema. Diyan, iangat nyo yung kaso nyo na yan, ka-coffee. Null and void po yan. Nasaktan sila dyan kasi nagdiwang sila dyan eh. In a message to reporters, Guevara said the appellate court declared the TPO issued by RTC Davao City against PNP/DILG as null and void. Biruin mo ha. Hindi kaya, ito teorya ko lang ka-coffee, hindi kaya kasabwat din itong mga korte dyan sa Davao. Kaya pala hindi na makulong-kulong, hindi makasuhan itong si Kibuloy sa mga nakalipas na taon, na di-dismiss lang yung kaso. Hindi kaya, teorya lang yan ka-coffee ha, hindi kaya may kaugnayan sila. Bakit ganyan yan? Kasi tingnan mo, Court of Appeals na nagsabi, bali yung naging decision doon ng korte na nag-issue ng TPO. Hindi kaya? Hoy, ano nangyari dyan? Kaya pala namayagpag kayo dyan kasi walang sumisilip sa inyo dyan. Mabuti na lang, nag-grant na i-transfer yan dito sa Maynila. He said the CA also ordered the court to forward the records of the case to the Quezon City Regional Trial Court in accordance with the directive of the Supreme Court. Biruin mo ka-coffee. Korte Suprema na ang nag-uutos na ilipat na yan. Wag na yan dyan sa Davao kasi alam naman ng taong bayan, alam din ng Korte Suprema na bias yan dyan sa Davao at dapat hindi dyan didinggin yung kaso ni Kibuloy, kundi ilipat yan dyan sa Quezon City. Ang problema, may nakikisaw-saw pa. Ayan tuloy, di sa pool kayo ngayon. Tapos ito mga alagad ni Kibuloy, hindi favorable ang decision sa kanila, kine-question naman itong ruling ng Court of Appeals and itong Korte Suprema. Di kayo na. In August, the Davao Regional Trial Court o RTC Branch 15 issued a TPO directing the Philippine National Police to cease actions and threaten the safety to cease actions that threaten the safety and security of KOJC members as CAPs attempted to serve arrest warrants against Kibuloy. Gusto nila magsilayas sa mga pulis dyan. Pero syempre si Torre, naninindigan si Torre. Hindi kami alas dito hanggang namin dala si Kibuloy. Tingnan mo kung malambot lang yung pulis na yan, wala na. Nasipan na ni Torion yan. Kung malambot-lambot lang yung general na nandiyan sa operasyon na yan, nasipan na ni Torion yan. O ni Digong. Ang problema, hindi nila magalaw si Torre. Matapang si Torre. Naninindigan siya. Tama yung ginagawa namin. Meron kaming warrant of arrest. Inisyu yan ng korte. Ito ang utos sa amin. Dakpin si Kibuloy. Diba? Yun ang pinangahawakan ni Torre. Hindi kami aalis dito. Tama yung ginagawa namin. Kung sa tingin ninyo mali yung ginagawa namin, then file a case against us. Kaya sinasabi ni General Torre dyan, handa siya makulong. Wala kayong kinamot, no? The order came amid ongoing tensions between the KOJC and the PNP as the latter attempted to serve the arrest warrants against its leader, Apollo Kibuloy. Actually, kaya naman tumitindi ang tensyon dyan sa operasyon na yan, dyan sa Kingdom of Jesus Christ. Dahil din sa mga kababaihan, sa mga minor de edad, sa mga missionaries daw, tawag nila missionaries ng KOJC na nag-intervene, na nag-obstruct dito sa operasyon ng PNP. Kaya nagkakaroon ng sigalot dyan kaya nagkakaganyan yan dahil sa intervention ng mga tao na ito. Kinukontra nila yung authority Yan ang nangyayari dyan It later clarified that the TPO will not nullify the warrant of arrest issued
For his part, Israelito Torion, the legal counsel of the KOJC, said that he would ask the CA to reconsider its decision. O yan ang tama nyo gawin dyan. I-appealan nyo yung naging decision ng Court of Appeals. Yun naman ang tama eh. Ang problema din dito kasi kay Torion, puro pa press con din eh. Maya-maya may pa-press con, maya-maya may ini-invite ang media. O sige, pasok tayo dyan, etc. etc. Siyempre, ang media, story yan eh. Puntahan namin yan. O sige, i-appeal ninyo. Kasi, Court of Appeals naman yan. I-appealan nyo dyan ka-coffee naging decision. Kung hindi kayo kontento, yan, akyat nyo ng Korte Suprema yan. Pero nakakatawa lang, dahil Korte Suprema naman na mismo nag-uutos, oh. Ilipat nyo yung mga dokumento na yan, ng kaso na ito, dyan sa Quezon City. Alisin nyo na yun dyan sa Davao. Pero kayo kasi mas marunong pa kayo sa Korte Suprema eh. Sabi ni Torion, we are filing a motion for reconsideration today, if only to emphasize the fact that the individual members of the KOJC and the officers and students of JMC o Jose Maria College are not covered by the Supreme Court order transferring the venue of the cases against Pastor Apollo C. Kibuloy, sabi po sa kanyang Facebook post. Kasi ikaw naman Torion eh. Payuhan mo kasi ang amo mo, si Kibuloy, payuhan mo na sumuko na yan, di ba? Eh di tapos ang problema dyan, walang estudyanteng madadamay dyan, walang kababaihan, walang minor de edad na madadamay dyan, sabihan yung sumuko. Magagaling kayong mga abogado ni Kibuloy, definitely kaya nyo siyang ipagtanggol. Di ba? Kaya nyong harapin itong mga aligasyon. Marami kayong abogado, marami kayong pera, billionaire, trillionaire ata, at may ganun ba? Trillionaire yan, si Kibuloy. O napakaraming pera, i-hire lahat ng pinakamagagaling na abogado. Harvard graduates, pinagmamalaki nila, magiging abogado daw nila dyan sa Amerika. O yun, gawin nyo. Di ba? Importante, huwag kayo magtago. Harapin ninyo ka-coffee yung kaso na isinampa sa inyo. Dahil ano yan eh, pananagutan nyo yan eh. Di ba? Or else, magtago na lang talaga kayo dyan. Di ba? Mangyayari at mangyayari dyan. O ganyan, kawawa yung mga miyembro ng KOJC na nadadawit, nadadamay, naiipit dyan dahil sa pagtatago ni Kibuloy dahil ayaw niyang lumantad. Torion said the ruling is contrary to the purpose of a writ of amparo, which is a remedy available to anyone whose right to life, liberty, and security is violated or threatened. Kasi kaya nga, takbo ka ng Court of Appeals, o takbo ka ng Korte Suprema, i-appeal mo yung ruling na yan ng CA. Hindi pwedeng mas magaling ka pa sa CA, di ba? Members of the religious group have cried foul over the Davao Regional Police alleged digging in the JMC building located inside the KOJC compound. The regional police has denied the allegation. Baka fake news yun yan. Yung mga paghuhukay-hukay na yan. Kibuloy is facing charges. Ayan, napakaraming kaso ka-coffee at kung ano-ano pa. Non-bailable kasi itong kaso na ito ka-coffee. Kaya nagtatago siya dyan. At ang worries nila, once na ma-arresto na yan si Kibuloy, syempre, baka i-request ng Amerika, dalhin siya sa Amerika. Yun ang kinakatakot nila kasi gugurgur daw. Baka gurgur rin daw yan si Kibuloy dyan sa Amerika. Yan ang kinakatakot nila. Pero kung sa Pilipinas lang, kaya daw lang lampasan. Ewan ko dyan. Nagkaroon pa ng mga request, no? Diba? Anong hinihingi niya kay PBBM? Written declaration. Wow! Ikaw na ngayon nagtatago. Ikaw pa yung may ganang manghingi ng kondisyon sa ating presidente. Sumulat daw po si PBBM, magkaroon daw po ng written declaration na hindi siya ipapasa sa Amerika. Kasama dun sa pipirma ang NBI, kasama pipirma ang DOJ, at ang PNP. Wow ha? Ikaw pa yung magdedemand ganyan ha? Na hindi daw po siya ibibigay sa Amerika. Yan ang kanilang kinakatakot dito. Pero ikaw na yung pugante na, ikaw pa yung magsaset ng conditions. Ay nako, ayan, karma is real ka-coffee. Ayan, bumabalik na sa inyo yan. At sinisingil na kayo dyan. Sige, bira pa kayo ng bira. Alam mo, kung hindi lang kayo naging masyadong vocal, na masyado kayong maingay, at ginawa nyo ng fake news, kung hindi nyo lang ginawa kay PBBM yan, hindi magagalit ang taong bayan eh. Ang mga opisyal ng gobyerno hindi magagalit sa inyo eh. Hindi kayo tititigan ng ganyan eh. Hindi kayo kakalkalin ng mga records ng ganyan. Aminado naman tayo, ganyan naman talaga ang sitwasyon eh. 'Di ba? Kung hindi ka lang ganyan ka vocal, hindi ka lang ganyan ka kakagawa ng fake news or kung ano-ano, hindi mangyayari sa inyo yan. Yan hinanap niyo mismo yan eh. Kakamaisog rally ninyo yan eh. O yan yung consequences. Nagalit ang taong bayan, nagalit ang mga opisyal na binastos ninyo, nagalit ang kongreso. Kaya ngayon iniimbestigahan kayo diyan dahil sa daldal ninyo. Kung laylo-laylo lang kayo, 'di ba? Low-key, yun ba, di ba? Yung term dyan, low-key lang kayo dyan. Kasi alam nyo may kasalanan kayo, dapat hindi kayo ganyan eh. Kasi ikaw na kayo may kasalanan, ikaw pa yung may ganang bumira ng bumira, di ba? O siya, sige ka-coffee, anong sa inyo dyan? I-comment ang inyong opinion, ang inyong reaction dyan sa ating comment section.
para mabasa rin po ng iba nating mga ka-coffee. Kung nasa Facebook po kayo, di pa kayo naka-follow sa ating Facebook page, pasukin na lang ka-coffee. Please like and follow sa Facebook. Kung nasa YouTube, please click lang po na subscribe, yan dyan sa baba. At hit nyo na rin ka-coffee yung notification icon para updated po kayo sa ating mga bagong upload. Nasaan kayo ngayon? Kumusta po ang weather sa inyo dyan? Sa Pilipinas, maulan pa rin po. Sa Europa, medyo mainit naman daw po dyan. Sa Amerika, kumusta po ang weather dyan? At sa ilang bahagi po, kung nasaan kayo ngayon, kumusta po ang weather dyan? Sige, comment dyan sa ating comment section. Alright, ako'y magpapaalam muna sa inyo, ka-coffee. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo, ka-coffee. Nasaan man po kayong lupalop, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye!